Magandang araw guys! Welcome sa part 1 ng ating tutorial. Sa bahaging ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng SAMP server na ating gagamitin sa pag-develop ng ating PHP web applications. Tara, simulan na natin. Una, kailangan nating buksan ang ating web browser. Tapos, i-search natin ang SAMP. Makikita natin ngayon ang resulta ng ating search. Piliin lang natin ang pinakaunang result from apachefriends.org. I-click lang natin ito at mapupunta na tayo sa download page ng SAMP Server Installers. Dito, pwede tayo mamili ng version na gusto natin i-download. Sa example na ito ay pipiliin ko yung latest version na 8.2.12. I-click lang natin ang download. Pagkatapos natin ito ma-download, ay maaari na natin itong i-install sa ating computer. Punta lang tayo sa ating download folder. Dito makikita natin ang SAMP installer na ating na-download. I-double-click lang natin ang installer for installation process. Kung mapapansin ninyo, merong warning na nag-pop up regarding user account control. Ibig sabihin lang yan ay nakataas ang ating user account control setting at maaring ma-block ang installation natin ng SAMP server. Kailangan natin siguruhin na ang ating user account control setting ay nakababa para masiguro natin na hindi ibablock ng ating computer ang installation ng ating SAMP server. Madalas ang nagiging problema pag nag-install tayo ng SAMP server na nakataas ang user account control setting natin ay hindi gumagana ang database dahil binablock ang installation nito. Para ibaba ang user account control setting, punta lang tayo sa search bar na located sa taskbar or i-click ang Windows key sa iyong keyboard. Tapos i-type ang UAC. Tapos piliin ang Change User Account Control Setting. By default, nakaset it sa recommended level. Kailangan natin itong ibaba. Then click OK. Pagkatapos nun, ay pwede na tayo mag-proceed sa installation ng SAMP server. Click Next, then Next. Tapos dito, sa part na ito, pwede kayo mamili ng location kung saan nyo gusto i-install ang SAMP server. Kung mapapansin ninyo, may lumabas na warning sa part ko. Ang dahilan nito ay dahil may naka-install na ako na SAMP server sa computer ko. So, ang gagawin ko ay papalitan ko lang ang location para mag-proceed. Gagawin ko siyang SAMP1. Then click Next, then Next, at isa pang Next. Ngayon, nag-install na ang SAMP server sa computer ko. Hintayin nyo lang na matapos ang installation. Kadalasan ang installation ay nagtatagal ng 15 to 30 minutes. Depende sa specs ng computer mo. Ayan, tapos na ang installation ng SAMP server natin. I-click lang natin ang Finish button. Automatically mag-o-open ang SAMP control panel after matapos ang installation. Ngayon, kailangan natin i-test kung gumagana ba na maayos ang ating SAMP server. I-start lang natin ang Apache, tapos i-start din natin ang MySQL. Pag may pop-up na lumabas katulad nito ay i-click nyo lang ang Allow para hindi ma-block ang access ng MySQL database. Kadalasan sa unang pag-start ng Apache at MySQL ay may ganitong security warning. Pero sa case ko, hindi lumabas yung sa Apache dahil may existing SAMP server na ako na naka-install. Para i-test ay kailangan natin i-open ang ating web browser, then type localhost. Kapag lumabas itong dashboard na ito ay ibig sabihin na successful ang installation ng Apache server natin. Sunod ay i-test naman natin ang MySQL. Sa web browser, i-type natin ang localhost/phpMyAdmin. Kapag lumabas itong page na ito, ibig sabihin ay successful din ang installation ng MySQL. So yan guys, successful ang installation ng ating SAMP server. Bye for now and see you sa next part.